pasanin at pangarap. Magkakambal itong binuhat ng 17 anyos na probinsyanong kargador mula sa isang baryo sa Misamis Occidental. Sa murang edad, siya ay nakipagsapalaran sa Cebu hanggang sa makarating na Maynila bilang kalahok sa reality talent search ng TV5, ang Star Factor. Sa kanyang di inaasahang pagkakasali sa Star Factor, dinala ni Gabo sa puso ang kanyang pangarap. Ngayong gabi po mga kapatid ay silipin natin ang pinanggalingan at babalikan ng pakikipagpaligsahan sa telebisyon ni Clint Clevan Anthony Gabo. Ang star na hawak ko ay para kay John. Yeah! Napakasakit para sa akin ang matanggal sa Star Factor dahil ito ang inasahan ko at ang aking pamilya na mag-ahon sa amin sa hirap. Ipinanganak at lumaki ako sa Migpangi, isang lugar na hindi pinupuntahan ng mga turista pero dinadalaw ng bagyo. Hindi lang bahay namin ang nasa bingit ng dagat, mismo mga buhay namin ay nasa bingit ng kamatayan. Dre, bakit? Kailangan tayo umalis dito kaya ang bagyo na. Bagyo ba si malunod ta dire? Saan tayo pupunta? Sa mga mata ng dayo, malamang matatawag ang aming bahay na isang barong-barong. Ang tawag ko dito, tahanan. Oh, hindi na magpasok ang tubig. Ha? Bakit hindi na lang tayo tumira sa Cebu? Nandun naman mga atit kuya. Nak, oh, tingnan mo kami ng mama mo. Tiguang na kami. Hindi na namin kayang makipagsapalaran. May trabaho naman sila. Kaya nila kayo suportahan. Oo, pero may pamilya na sila. Nakaraos man tayo dito. Baka kasi isang araw, tuloy na tayong tangin ng dagat. Dati-rati, palipat-lipat kami ng mama mo. Wala kaming permanenteng tahanan. Sino ba makapagsabi ng aming kapalaran? Hanggang sa nakabuo kami ng pamilya, nabot kami dito, ilang bagyo na ang nagdaan dito. Pero, awa ng Diyos, nakaraos pa rin tayo. Uwi pa ta. Basta, paglaki ko, pasimento ko tong bahay. Iba simento ni mo ni tanan? Tanan! Oo, tanan-tanan? Tanan! Oh. Maaga ako natuto na hindi dapat nangangarap ng gising. Dumaan ang mga taon, pero naging mailap ang asenso at ginhawa sa aking pamilya. Pakiramdam ko ay ginagapang lang namin ang buhay. Pasensya na anak, wala pang customer. Di bali pa. Sasahid naman ako sa palengke. Tapahan ko muna to, para bukas. Nak, iwan mo na lang dyan. Ako na maglabaan na. Salamat, Nay. Sige. Naturing ba naman akong sastre? Wala naman akong mahimong pantalon para sa imo. Papa naman, oh. Okay lang yun. Graduating na rin naman po ako, eh. At saka, pag nalaban yan, mabilis yan matuyo. Di ba? Oo. Pasensya na anak. Pambiskwit mo. Para may laman ang tiyan mo. Salamat, pa. Sige. Sige, ma. Hanin ako, ma. Sige, ayo ulit agad, ha? Sige, ma. Sige. Di ba si Clint dun? Yung classmate ng shoota mo. Dinigaan niya yung shoota mo, di ba? Sabihin mo, pare, pumapil. Kasi hanggang peppermint na naman kaya diskartihin yun, eh. Papermate? Ano yun? Pare, edi text meet sa papel. Kasi ang taong yan, walang pambili ng cellphone. Kaya ayun, sa papel na nagsusulat. Ito, pare, tingnan niya. Ay, ang pogi, oh. Sama sa amin mamaya sa gimmick, ha. Kaso, tingnan mo yung mga suot namin. Ang gaganda, oh. Sana ganito ka rin. At saka yung buhok mo, lagyan mo naman ng gel. Para naman gumanda. Sa kabila ng kinalalagyan ko, gusto kong maniwala na may naghihintay na magandang bukas. Gusto kong languyin ang kalawakan ng dagat at marating ang ibang lugar kung saan maaaring magkatotoo ang mga pangarap. Sige na! Excuse me! Excuse, pwede pa share? Sure. Ay, thank you! Ay, nako. Oh, kala niyo, ha? Anong ginagawa mo dito sa ulan? Mag-drawing. Dream house mo? Dito sa ulan?
Oo. Kasi gusto ko magkaroon ng bahay na hindi masisira ng ginagawa. Hindi bubuwit ako. Yung mas nga. Dagdagan mo pa ng terrace. Tuno-tuno ka na. Naging girlfriend ko si Olive. Minahal ko siya at naging masaya ako. Akala ko, tuloy-tuloy na. Hindi pala. Ay, kanina ka patahimik dyan ah. Okay ka lang ba? Halika, dun tayo. Tara. Dito na lang ako. Pumunta ka nga, magmumuko ka lang pala. Kasi naman, friend. Nakikipag-boyfriend ka nga. Sa totoy pa. Baka pumunta lang yan dito para hingin yung allowance niya sa'yo. Wow! Gusto tayo? Clint! Ano ka ba? Para ka namang bata niyan eh. Ba't ka ba nagkakaganyan? Narinig ko mga sinabi ng mga friends mo tungkol sa akin. Yun lang ba? It was just a joke, okay? Tama naman sila eh. Fourth year high school lang ako. Walang pera. At saka pag nagdi-date tayo, ikaw yung gumagastos. Hindi issue sa akin yun. Kung ano yung kaya mo, yun lang ibigay mo. Wala akong maibibigay sa'yo. Hindi tayo bagay. Kargador lang ako. Kinalimutan ko si Olive, pero hindi ko matakasan ang buhay ko. Kung may mayaman, bakit kaya ako mahirap? Kung kapalaran ang may gusto nito, handa akong baguhin ang kapalaran ko. Ito ang buhay ko, buhay niya at buhay mo. Ang kahapong dulot ay lungkot at saya sa puso ko. Bawat pagsubok noon, tuldukan man lang ngayon. Ang alaala'y di may tatapon hanggang sa dulo ng panahon. Tama pa pa. Oh, mga gamit mo? Oh, dito na pala. Yan na yan, kumpleto na. Opo. Ayaw dito dong, ha? Sima. Ayaw Pa. yun. Dip, pag nakahanap ako ng trabaho, papadala pa ako agad. Ma. Ma. Ang bisa doon yung mga, ha? Ayaw. Bye-bye. Bye-bye. Huwag kami ang alalahanin mo. Pa. Huwag mo pababayaan ang sarili mo. Ang pingyot kaayo. Sige pa. Pag kaya ko na po, babalik po ako dito. Ipapasimento ako ngayong bahay. Bye-bye! Bye! Bye-bye! Ang buhay mo. Pagdating ng Cebu, nakitira ako sa mga kapatid ko. Pamilya ko sila at alam kong hindi nila ako pababayaan. Pero ayaw kong maging pabigat sa kanila. Nagkargador ako sa tindahan ng ate ko at habang naghahanap ng ibang trabaho. Sa bawat trabaho na aking in-applyan ay na-reject ako. Unting-unting nawala ang kumpiyansa ko. Baka nga, pangkargador lang ako. Ito ang buhay ko. Pabili! Pabili! Clean, clean! Ay, dong! Pa! Naku, pasensya ka na, nak, ha? Karoon na gyud mi nakaanhin diri kasi natagalan kami pagpamasahe ba? Yung pag-ipon sa pamasahe, natagal, nadugay. Pasensya na, ha? Pasensya na rin po, ma. Pa, hindi pa ako agad napadala ng pera. Kasi po, lahat po na in-applyan ko ng trabaho, kailangan daw po, 18 na ako. Bakit hindi ka sumubok dyan, Clean?
audition, sa Star Factor, dong. Ate naman, kahit nga janitor sa fast food, hindi ko matanggap. Pag-artistahin mo pa ako, ano sasabihin ko? Ako si Clint Clevan Anthony Gabo, isang kargador? Hoy na! Hindi masamang trabaho yung pagiging kargador, ha? Huwag mo ikahiya yan. Walang masama dyan. Mapagtawan na lang ako. Ay, sus. Ang awa, ipinapakita sa kapwa, hindi ibinibigay sa sarili. Pa, wala naman po ako may susuot po eh. May pantalon ako, kasya mo. Yung nabili mo sa Kuya Ukay? Malay pa nila. Yung sapatos ko, ishine mo na. Pwede na yun. Hiramin mo muna yung bagong polo shirt ni Kuya Archie mo. May brief ka naman siguro. Oo naman. Si ate talaga ako. Naman ako eh. Pagkanawa ko, Be? May birib ka ba talaga? Pero, Pwede ka na mag-audition bukas. ay baka masayang lang po yung oras at masaya ko sa pag-audition na yan eh. Ay, sus! Kung may mawala sa'yo, yun ang pagkakataon. Oh! Sige na. Audition, Ang ganda, Pag nasa news ka diyan, Star Factor audition, tapos sikat na ikaw manalo. Richard Gomez ka na. Sige na. Ako po si Brian, 17 years old, from Olongapo City. Excuse me, miss. Ito ba yung audition sa Star Factor? Yes. Mag-audition sana ako eh. Oo, talaga? Really? Hello po. Hello. Anong pangalan mo? Ako po si Clint Clevan Anthony, si Gabo po. So, Clint, what makes you think you have the Star Factor? May height po ako at saka I can move my body like a snake. Show us. Thank you po. High school ka pa lang, kargador ka na. May trabaho naman po yung mama at papa ko. Kaso nga lang po, minsan po kinakabos po kami. Minsan nga po, inuutang pa namin yung 1 kilong bigas sa tindahan. Kaya po, nagdesisyon po ako na pumasok ng kargador para man lang po makatulong sa mama at papa ko. Pumapasok po sa school. Nang walang allowance po. Baon ko po kanin na po at saka ulam na ID. ID? Opo. Ulo po ng isda. Bakit ka umiyak? Wala po. Hindi ko alam kung bakit biglang naiyak ako. Nung sandaling yun, naramdaman ko ang awa sa sarili. Siguro, naawa rin sila sa akin. Don't forget tomorrow, 1 o'clock dito sa Marriott Hotel. Po? Bakit po? Mr. Gabo, hindi lahat ng nag-audition dito pinapabalik bukas. Ganun po ba? Sige na, sige na. Bukas, don't forget, okay? Sige po. Hindi agad tumatak sa isip ko na pumasa ako sa audition. Kasi sa oras na yun, nanghihina na ako sa gutom. Kaya niyo po ba ako pinabalik bukas? Ang ibig sabihin po... Second audition bukas, kaya good luck. Galingan mo, ha? Talaga po? Salamat po! Thank you, God! Thank you! Salamat po! Thank you po! Thank you! Thank you po! Salamat po! Dagang salamat! Dagang salamat po! Salamat! Thank you po! Thank you po! Pumunta ako sa second audition
Parang pumasok ako sa ibang mundo. Sa loob ko ay nabuhay ang pag-asa na mapili bilang contestant. Totoo ba yan? Kakagato ng type of year? Hindi siya pero sa aming kapitbahay. Kapitbahay, bakit? Para matustusan ang aking pag-aaral. Thank you daw. Tingnan mo, nakasmile ka na. Mas maganda ka nakasmile. Okay. Hey! Salamat. Salamat, Clint. Okay. Hey! Okay na sa akin. Malakas ang dating sa TV. You boys. 16 na naman siya, pwede pa ma-develop. Kung may manager yun, ma-develop yun. Buong buhay ko, lahat ng birthday ko, wala pa akong natanggap na regalo. Hihiling po ako, kahit itong minsan lang. Po? Opo, si Gabo Clint po ito. Po? Talaga po? Salamat po talaga. Yes! Pasok ko Star Factor! Yes! Thank you! Hindi pa man nag-uumpisa ang contest, ang daming binago ng Star Factor sa mundo ko. First time ko makapasok ng airport, first time ko makasakay ng aeroplano, first time ko rin makapunta ng Manila. Ganun pala sa airport? Para kang pumasok sa malaking bahay? Dapat magtanggal ka ng sapatos? Kung nagtanggal ka ng sapatos, hindi mo naman siguro iniwan. Hindi. Kasi nakita ko yung ibang pasahero na isinuot nila ulit eh. Kaya, isinuot nila sa akin. Ikaw talaga, first experience nga na bagets. Masyado ka naman. Anyway, kumusta yung first experience mo? Okay naman po. Pero yung pag-ano ng aeroplano, tapos gumanon. Natakot po ako. Akala ko po maano na ba yung aeroplano eh. Talaga ganun talaga pag nag-take off. May lubak rin po pala sa hangin. Huh? Ano yun? Humps? Hindi, ganito yun. Air turbulence ang tawag doon. Siguro, pag bumagsak yung aeroplano, patay siguro ako. Naisip ko tuloy. Sana nagrurunong pamuntang Maynila. Kung lumubog man, makalangoy pa ako. Ay, ikaw talaga ang pinag-iisip mo. Makalis na nga tayo para makakain. Oy, bilis, bilis mga bagets. Naku, tagal. Ay, ano ba? Oh, ano pang moment mo dyan? Ayaw ba kumain? Tara na! Okay lang po. Dito lang po ako. Hindi ka ba nagugutom or ano? Halika na, lamapang na tayo. Kanina pa nga po eh. Ano bang problema? Kasi po, baka hindi po makaya sa budget. Kasi po parang mahal po yung mga pagkain dyan eh. Don't tell me first time makapasok sa fast food. Gabo you're going to make me cry na. But anyway, don't you worry about the food kasi sagot ng show yon. Tsaka, akong bahala. Lahat ng gusto mo, sabihin mo sa akin. Treat ko yon. Dali na. Halika na. Halika na. Ano po eh. Pwede po, i-order niyo na lang po ako. Kasi po, hindi po ako marunong mag-order po eh. Ay, love na kita. Halika na nga, kain na tayo. Dali na, bilisan mo na, fiesta na. Huwag ka na malungkot, halika na. Sa unang gabi ko sa Manila, hindi ako makapaniwala. Hindi ko sanay sa sariling kwarto na may sariling banyo. Sa lamig ng aircon, sa lambot ng kutsyon, parang gising ako sa isang panaginip. Aminin ko na po, laki po ako sa hirap. Pero hindi po yan hadlang sa aking mga pangarap. Lalaban ako. Ako si Gabo. Alam mo, halatang nako-conscious ka pa rin eh. Sige, isa pa. Rolling. Continuous. Rolling 5, 4, 3, 2. Action. Aminin ko na po, laki ako sa hirap, pero hindi yan hadlang sa aking mga pangarap. Lalaban ako. Ako si Gabo. Okay, good take. Kayo dyan sa likod Ginagaya mo ba ako? Sumabang gayahin ka eh. Idol kita. Hindi ka na nakakatawa Aaminin ko, gusto ko manugod at manapak. Nagpigil lang ako, pero nauubos rin ang pasensya.
You're playing so cool, obeying every rule. You're playing so cool. Ganito. You're playing so cool, obeying. Dude, so cool. Hindi, so cool. Ang gwapo mo rin, ha? Kanina ka ba? Kya? Ano? Hoy, Laban ka? anong nangyayari dito? Ito boy, kanina pa ito nang-aasar eh. Ginagaya-gaya ko. Ano? Laban ka? Dahil sa kanyang kinasanayan ng pagbigkas at punto, ramdam ni Gabo ang pangungutya ng ilan sa kanyang kapwa contestants. May mga pagkakataong hindi napigilan ni Gabo ang kanyang sarili. Kung dati pinalalampas at pinababayaan lang niya ang kantyaw ng kanyang mga kasama, ngayon ay handa na siyang lumaban. Ano ba talaga nangyari? Sabihin niyo sa akin. Ito nang gubisa eh. I was just correcting you, dude. Huwag mo pakikilaman. At saka huwag mo in English. Oo, tama na yan. Stop it, okay? Tigilan niyo na yan. Magsabihan siya, oh. Nakakaloko niya eh. Fine. Hoy, hindi na kayo nakakatuwa, ha? Nagkaayos rin kami ng mga kasama ko. Pero may mga pagkakataon na pakiramdam ko, minamaliit ng ibang pagkatao ko. Wala akong kailangan patunayan sa kanila. Kung meron man, ito sa sarili ko at sa mga hurado. Ang star na hawak ko ay para kay John. Yeah! You stay, John. And you can now join the others. Gabo, I'm sorry. Ikaw ang fallen star. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nag-walk out ang mommy ko dahil pinaglaban ka talaga niya and gusto niya talagang isa ka sa mga may iwan ngayong gabi. Nang matanggal si Gabo bilang contestant sa Star Factor, ay para siyang binagsakan ng mundo. Kasabay nito ay ang kawalan niya ng pag-asa at kumpiyansa sa sarili. Pero isa sa mga hurado ang nanindigan sa paniniwala na hindi dapat ipinagkait ang pagkakataon kay Gabo. Tita, nag-walk out mo daw kayo. Hindi ka dapat na-eliminate ng mga kasama ko. Pinanindigan ko lang ang paniniwala ko. Salamat, tita. Siya nga pala. Pabaon para sa'yo. Wow. Grabe ka dako ni tita sa mga gihatag. Hindi. Para ni mo yan, ha? Galing sa akin yan, ito naman galing kay Rufa. You deserve it. Huwag mong gamitin sa bisyo yan, ha? Promise mo, tita. Hindi ba? Wala pa akong bisyo. You did well. Alam mo, gamitin mo yan para sa improvement ng sarili mo. Mag-workout ka, o kung hindi, magpagawa ka ng bagong ngipin or damit, bahala ka. Hindi dahil natanggal ka sa contest, susuko ka. Salamat po, tita, sa tiwala niyo po. Don't give up. Ay, at ito pala, galing kay Richard. Mga damit niya. Saya na. Sabi niya, bibigay ko sa'yo. Ha? Ayo-ayo lang daw, ha? Tita, idol ko po anak niyo. Malay mo, maging artista ka rin. Bumalik ako sa Cebu, dala mga regalo at payo sa akin. Umuwi rin ako ng Migpangi para tumupad sa isang pangako. Gusto mo kayo? Salamat po. Pinagmamalaki ka namin dito sa Migpangi. Tama. Ay! Pasensya na po. Hindi po ako nanalo. Ay, wala kang dapat ikahiya, anak. Bakit ganun po? Ginawa ko naman po lahat na rin makakaya. Binigay ko po lahat.
Yun ang importante dong, yun ang mahalaga. Pero wala pa rin nangyari. Wala. Sana hindi na ako nangarap. Siguro, hanggang kargador lang ako. Tatanda at mabubulok na kargador. Hoy! Dili na tinuod ha! Hindi ka mabubulok ang kargador. Gwapo ka! Proud Miss Imo! Aw ka para sa amo! Ha? Oo! Ay, ang pretty boy! Piolo Pascal! Grabe! Pretty boy! Piolo Pascal ang big-body! Gwapo na anak ko, di ba? Gwapo ka! Kung meron man mas kagwapo sa anak mo, tumbag yun ka! Tumba! Yun ka na ko, di ba? Ako ang mas gwapo sa anak mo! Pero gwapo ka talaga. Iparehas na ha. Anak, dali nak! Dali ako na. Lami niya ha? Oo, lami na. May tumuluto. Si Papa, oh. Yan, sa baba. Dikta na diha. Wala lang na ulan, natapos na to. Oo, Jod. Okay lang yan. Total, pababa na naman yung araw. Sige na, lingkod na. Upo kayo. Kakain tayo. Gutom na ako eh. Buti na lang po. May natira sa binigyan ni Tita Annabel. Pasensya na po. Hindi pa na ako kaya magpatrabaho ang balay. Uy, clean. Wala ka dapat ihingin ang pasensya. Ginupad mo na ang pangako mo. Sapat na iyon. Oo, sige na. Upo ka na. Upo na. Oh, shh. Uy, yung telepono, tubaga. Dali, kinsa na. Sino yan? Sino? TV5. TV5? Dali, sagutin mo. Hello? Talaga po? Ansa? Salamat po. Ano? Ansa man daw? Pa! Oh! Inala ko ng teleserye. Yes! Teleserye? Abaw, Ka sus! nang gawas ka sa TV? Artista na ka? Magtitiping din ako. Artista na anak natin. Ay, sa wakas, artista na ka. Gwapo yung ka. Uy, sus, mga karpentero. Dali, kauna mo diri. Hoy, kaya ang akong artista, anak na ko, pag mag-artista na, ang lutuan na, ang barkada na, si Agamulak, di na mo. Dali, kauna, disir na, mag-artista. Dali, hoy, dali, artista, anak ko. Dali, inom mo kay, di na mo Tanda mo ang isabi ko sa'yo tungkol sa kapalaran? Walang nakaalam kung sa kadadali ng imong pangarap? Oh, dinala ka na sa pangarap mo. Piolo, ang aking anak. Ginahanglan, ang kaibiganin mo, katong crush na ko. Si Uyo ba? Katong anak ni Big Soto ba? Si Uyo? Sino ang crush mo? Ay, hindi ikaw siyempre. Ako lang ang crush mo. Ikaw lang. Artista na ka. Artista na anak natin. Kain, dali. Hindi man ako nanalo sa Star Factor, nagbukas ang napakalaking oportunidad. Nangyari ang isang bagay na noong nagkargador pa ako, ay kahit sa pangarap, hindi ko pinangarap. Naging artista ako. Oh, Gabo, nandito ka na pala. Nagbasa ka ba ng script? Oo po, inaaral ko na po at saka minimorize ko na po yung linya. Mabuti, ka-excited mo si Richard Gomez ngayon. Oh, si Richard Gomez po? Bakit? May iba pa bang Richard Gomez? Oh, tara. Oh, sige ah. Ano tayo? Richard Gomez? Hindi po namin napaliwanag na mabuti, kaya nakapag-desisyon po kami na dumiretso po dito. Okay, nasaan si Ivy? Sinundan sila nila Marco at Eros. May backup silang polis doon. Ngayon, hindi na pantawid gutom na ang kinikita ko. Nampisahan ko na ang pagpagawa ng sahig sa aming bahay. Matatawa siguro ang iba sa liit ng tagumpay at babaw ng kaligayahan ko. Pero para sa akin, na dating isang kargador, malaking bagay na to. Natutunan ko na dapat magpasalamat kung anumang pinagdaanan ko at huwag makalimot kung saan ako nanggaling. Isa po siya mga kapatid sa minahal nating miyembro at galing po sa Star Factor ng TV5, Gabo. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin po. Kasi Gabo, nakarelate ako doon sa kwento ng buhay mo na ikaw ay nanggaling at lumaki sa isang lugar na hindi pinupuntahan ng mga turista pero laging dinadalaw ng bagyo. Di ba? Ano tong lugar na ito, Gabo? Bali, yung bahay po namin, malapit po siya sa dagat. Tapos, pag nagsabay po yung ulan, lalo na malakas, at saka yung lalaki po yung dagat, parang babaha po talaga yung bahay po namin. Okay. Mapasukan ng tubig. So, ang hanap buhay ng mga magulang mo?
si mama po, pumupunta sa tinatawag na fish pan. Parang namimili siya doon, tapos binibinta na sa mga malaking, sa mga negosyante. Tapos yung papa ko, nagugupit at saka nagtatahi rin po. Ano-ano na yung naging pagbabago sa estado ng buhay nyo? Nung unang-una po talaga, nung first time kong nakatanggap ng sweldo po, pinapadala ko po agad, halos lahat po. Tapos, yung pangalawa or tatlong sweldo, pinapadala ko rin. Pero sinabi ko sa mama ko po na gusto kong makabili ng damit na hindi ko nabili ng dati. Para naman po, may magamit po ako. Lagi kong napapansin, meron kang suot na scapular kahit saan. Sa Nagbabagang Bulaklak, sa Star Factor, lagi mong suot-suot. Bakit? Parang paniniwala ko lang po sa kasi po hindi ko po magagawa yung lahat kung wala si God po. Tama. Ano mga pangarap mo ngayon, Gabo, para sa mga magulang mo? Mapagawa ko sila ng bahay, tapos hindi sila magtatrabaho, tapos may konting negosyo para hindi sila mahihirapan. At least okay na yung bahay, tapos hindi nagagastos. Opo. Hindi na gaya ng dati talaga na kahit matanda na, naghanap buhay pa rin. Ang tanong ko ngayon, paano ang puso ni Gabo? Ang crush mo talaga, si Daisy. So, pag nakikita kayo ni Ritz Azul, tinitingnan mo pa rin ba siya ng mata sa mata? Parang natutorpe po eh. Oo. Nahihiya pong lumapit ganun. Pero talagang nandito. Meron po. Meron talaga. Pero maghihintay ka na lang ng tamang pagkakataon. Siguro po. Kasi unahin ko muna po yung pamilya ko. At gaano katotoo, may magandang proyekto daw ang TV5 para sa'yo. Sana. Oo. Sana kasi po para mapatuloy ko po yung pag-asikaso sa bahay ng mama papa ko. Tapos para hindi na talaga sila magtatrabaho. Naniniwala ka ba na nagkakatotoo ang mga pangarap? Naniniwala po ako. Kasi pag gusto mo talaga, dapat tiyagalan po talaga, tapos pananalig sa Diyos. Yan. Tama. Maraming salamat sa iyo, Gabo. Thank you so much. Congratulations sa iyo. Thank you. Maraming salamat. Sa buhay na ito, ang lahat ng bagay ay may kapantay. Sa lungkot ay saya. Sa hirap ay ginhawa. Sa pagkabigo ay pagtatagumpay. Hindi pinangangako sa sino man na magiging madali lang ang paglalakbay. Pero tulad ni Gabo, kapag karga sa puso ang pamilya at pangarap, anumang bigat na dinadala ay tuloy-tuloy lang, walang makahaharang. Ako po si Christopher B. na nagsasabing, sa bawat maningning na buhay ng mga bituin, ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions.